Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. EDSA rebuild, target pa rin simulan ngayong taon matapos suspindihin ni PBBM. Ilang grupo nagkilos protesta bilang pagtutol sa NCAP at iba pang isyu sa transportasyon. General Nicolas Torre III, formal nang nanumpa bilang ika-31 PNP chief. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, aarangkada bukas. Sa MBC TV correspondents, nurse, patay matapos mabundol ng sasakyan sa Bago Negros Occidental. Sa MBC TV Sports, Team Liquid PH, kampiyon ng MPL Philippines Season 15. At sa Showbiz Spotted, 98 degrees, hinarana ang Pinoy fans. Jonah at Janine Teñoso, special guest ng I Do Cherish You Hitmakers. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Sinuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos ang nakatakdang EDSA rebuild sa June 13 upang bigyan daan ng cost-benefit analysis at pagpapabilis ng proyekto. Sa kabila nito, tiniyak ng Department of Public Works and Highways o DPWH na target pa rin itong umarangkada ngayong 2025. Narito ang report ni Dustin Bayog. Sinuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng isang buwan ang planong rehabilitasyon ng EDSA na nakadakdasa ng simulan sa darating na June 13. Ito ang kanyang inanunsyo kahapon nang pasinaya nito ang Pamilya 1+3 promo para sa mga linya ng MRT3 at LRT2. Ayon sa Pangulo, gagamitin ng pamahalaan ng isang buwan upang pag-aralan pa ang EDSA rebuild at hahanap ng mas magandang paraan upang mas mapaikli pa ang construction period tulad ng paggamit ng makabagong teknolohiya. Kasunod ng direktiba ng Pangulo, inanunsyo na rin ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon ang pagsuspinde rin ng dry run intervention ng odd event scheme sa EDSA na nakadakdasa na sa June 16. Ito ang nilatag na plano ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kasama ng ilang ahensya na layo maibsan na traffic kung magsisimula na ang EDSA rebuild. Samantala sa panayam naman sa DZRH, target pa rin ng Department of Public Works and Highways na masimula ng rehabilitasyon ng EDSA ngayong taon. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoat, hindi na rin nila paabuti sa isang buong deadline upang makapagbigay ng panibagong plano kung saan target ang 6 na buwan hanggang 1 taon ng construction period. Ito po target namin. I think ang pan po namin is we'll go back to the drawing board na sinasabi namin at pag-uusapan po namin kung ano yung pwedeng gawin. At sabi nga ni Presidente, tingnan ninyo kung ano yung mga technology, mga materials na po pwedeng magamit at saka yung method of construction. Ano ako, sana mapabilis, mas papabilis pa natin yung pagpagawa sa EDSA po. Siniguro rin ng kalihim ang pakikipagtulungan nito sa mga ilang hensya tulad ng DOTR ng MMDA sa pagbuo ng plano at titiyakin na handa sila kung sakali maaari na magsimula ang rehabilitasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umarangkada na ang 4 na araw na noise barrage ng grupong Piston laban sa implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP at iba pang isyu sa transportasyon. Sigaw ng grupo, maliban sa hamon ng consolidation, hindi rin umano makatao para sa mga tsuper ang mabigat na multa sa mga hindi sinasadyang violation. Ang mga pinakahuling detalye ibabalita live ni Giselle Ricafort. Giselle.
Yun, lumarga na nga yung 4 na araw na kilos protesta ng pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o Piston. Sabayang isinagawa yung noise barrage at protesta sa Alabang Muntinlupa City at Ross Boulevard sa Pasay upang ipatigil ang implementasyon ng no contact apprehension at ingayan ng iba pang issue sa sektor ng transportasyon. Ayon kay Piston National Coordinator Cirilo Latoreno, labis-labis ang sinisingil na multa ng Metropolitan Manila Development Authority MMDA. Sa liit daw ng kinikita ng mga jeepney driver saan pa sila kukuha ng pambayad para sa mga hindi naman sinasadyang violation. Kabilang pa sa mga bitbit na panawagan ng grupo, ibasura ang oil deregulation law at ang mandatoryong franchise consolidation sa ilalim naman ng Public Transport Modernization Program. Pakinggan natin yung naging bahagi ng ating panayam. Balik ko 5 taong praktisa doon sa UDNP. Pangalawa po, siyempre yung pagbasura ng oil division law. Yung pangatlo po natin, yung stop and cap na tutulan yung labis-labis na multa. Yung pangapat po natin, yung demerit point ng LTO na pag-piss out ng aming mga lisensya. Naka 10 points. Plus, isasagawa naman ang pagkilos ng grupo sa Caloocan City sa Hunyo 4, doon naman sa Pasig City at Hunyo 5 sa tapat ng tanggapan ng Department of Transportation. Nilinaw ng Piston na babiyahe pa rin sila at walang tigil pasada upang hindi maapektuhan yung mga mananakay. Bukod dito sa Capital Region, sabayang magsasagawa ng pagkilos sa mga miyembro ng grupo sa iba't ibang lugar pa kabilang sa Baguio City, Cebu, Iloilo at Bacolod. Pakinggan natin yung naging bahagi ng pagkilos kanina. Kasi ang NCAP, kahit sa ibang bansa, for crime lang ang ginagamit. Kasi pag ginawa mo yan, yung NCAP na yan, sunod-sunod na yan. Lokal, gagawin mo na naman yung kagaya ng dati na naranasan ng mga jeepney driver na tumutubos, nagsimula sa mababa, sa lokal, sa inyo. Halos lahat dito, tumubos na kami sa NCAP. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Samantala, ninakawan ng plaka ang nasa 15 nakaparadang sasakyan sa Tondo, lungsod ng Maynila. Nangangamba naman ang mga driver na posibleng magamit sa krimen ang kanilang mga plaka. Narito ang exclusive report ni Boy Gonzales. 15 sakyan nang ninakaw ang mga plaka sa kasagsagan ng malakas na pagulan kanina madaling araw sa Tondo, Maynila. Ang mga nasabing sakyan na kinabibilangan ng SUV, taxi at kotse ay nakaparada sa isang parking lot sa New Antipolo Street sa ilalim lamang ng Skyway Extension. Pero nagulat ang mga may-ari nito nang makita na wala na at ninakaw ang kanilang mga plaka. Ayon kay Armando Villar, dating kagawad ng Barangay 217 na siyang caretaker, nadiskubre niya na maraming sakyan ang nawala ang mga plaka. Isa-isang nagreklamo ang mga may-ari ng sakyan ng ibang plaka ng sakyan ay harap at likod ang ninakaw. Nangangamba ang mga may-ari ng sakyan na maaring magamit sa ilegal na paraan ng kanilang mga plaka kaya umaasa sila na maaresto agad ang mga kawatan. Inaalam na ng Manila Police District Station 7 kung sino o anong grupo ang responsable sa pagdanakaw ng mga plaka ng 15 sakyan sa Tondo. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ilang linggo bago magbalik eskwela ang mga estudyante, nananatiling mababa ang presyo ng karamihan ng school supplies na ibinebenta sa Divisoria. Ang mga naturang produkto aprobado at rekomendado rin ng Department of Trade and Industry o DTI para sa mga nais makatipid sa pasukan. Ang balitang yan sa pagtutok ni Rovic Manuel. Nananatili pa ring mababa ang presyo ng ilang mga gamit pang eskwela ilang linggo bago ang muling pagsisimula ng klase ngayong Hunyo. Sa pag-iikot ng DZRH sa ilang mga pamilihan sa NCR tulad na lang sa Divisoria, nakitaan ang pagbaba sa presyo ng ilang school supplies kumpara sa mga nakalipas na taon.
Sa elementary notebooks na dating 150 pesos sa 10 piraso, ngayon ay nasa 120 pesos na lang. Sa bag naman na dating 600 pesos pataas ay makabibili na ngayon ng halagang 400 pesos. Kahapon ay nag-ikot na rin sa Divisoria ang Department of Trade and Industry o DTI para i-monitor ang presyo sa mga school supply. Kahapon ay nag-ikot na rin sa Divisoria ang Department of Trade and Industry o DTI para i-monitor ang presyo ng mga school supply. Ayon kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, inirerekomenda nitong dito na bumili ang mga magulang dahil sa mas makatitipid aniya sila sa mas murang presyuhan ng gamit dito. Samantala, nagsimula namang tumaas ang presyo ng mga uniforme at sapato sa Baclaran Market. Ang polo at blouse ay tumaas ang presyo sa 180 pesos hanggang 280 pesos kada piraso mula sa dating 150 pesos hanggang 220 pesos. Sa pantalon, 350 pesos na mula sa dating 250 to 280. Palda naman na 350 pesos mula sa 250 pesos hanggang 280 pesos. Habang ang mga sando ay nasa 75 pesos hanggang 150 pesos mula sa dating 70 to 130 pesos. Sa sapatos naman na pamasok, naglalaro ang presyo mula sa 150 pesos hanggang 650 pesos, depende yan sa klase. Samantala, hindi naman gumalaw ang presyo ng mga school supply sa naturang pamilihan. Una riyan, naglabas na rin ng price guide ang DTI para sa ilang mga kagamitang pang-eskwela at nagpaalala sa mga consumer na tiyakin ang product labels upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga bibilhin. Una riyan, naglabas na rin ng price guide ang DTI para sa mga ilang gamit pang-eskwela at nagpaalala sa mga consumer na tiyakin ang product labels upang matiyak na safe ang kanilang mga bibilhin. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Three-minute response, unity at accountability. Ito ang tatlong prioridad na magsisilbing pundasyon ng pamamahala ni bagong Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III. Kabilang dito ang pagpapatupad ng checks and balances sa loob mismo ng kanilang hanay. Kung paano ito ipatutupad ng PNP, ihahatid live ni Edniel Parosa. Edniel. Magiging pamantayan ng pambansang pulisya sa ilalim ng bago nitong hepeng si Police General Nicolas Torre III. Ang dami ng mga maarastong kriminal sa kanyang unang pagharap sa bilang PNP chief. Sinabi ni Torre ay sasama niya sa metrics ng trabaho ng kapulisahan ang paramihing aresto bilang bahagi ng pinaigting na seguridad sa mga komunidad. Dahil din, atasan naman ni General Torre ang service ng PNP sa damihan ng ipapanalong kaso bilang depensa sa mga tauhan itong gagawin kanilang trabaho. Ginawa ni Torre ang pahayag kasabay ng panigurong magiging pasok sa human rights at hindi maabuso ang nabanggit na direktiba. Pakinggan natin ang General. Kasama sa metrics natin ang number of arrests. Paramihan. Sige. Paramihan. Kung noon ay, make sure that everything that we do are within the ambit of the law. No? Aresto. Kaya kanina sinabi ko magtaas kayo ng kamay sa judge. Kasi kung talagang magaling kang pulis, hindi ka papayag na yung kriminal na yan, they're going scot-free. And there's only one way of doing that. Arestuhin mo sila, dalhin mo sa husgado. Simula ngayong araw ay formal na ngang naupo bilang 31st PNP Chief si Torre, kapalit ng extend si Police General Romero Francisco Marbilla. Miyembro at tagapaglunsad class of 1993, si Torre ang unang top cop na graduate ng PNP Academy. Naging hepe siya ng CIDG, Upper Region, Quezon City at Samar Province. Kasama sa mga nagpaputok ng pangalan ni Torre ay ang pangunan niya sa paggasto sa mga high-profile personalities at sina ex-President Rodrigo Duterte at Pastor Apollo Kibuloy. Sa kanya ring hiwalay na talumpati sa kami, inilatag ng general ang tatlong haligi ng kanyang magiging panunungkulan sa pulisya. Kabilang dyan ang 3-minute response sa lahat ng urban centers, pagkakaisa o unity sa hanay at accountability at modernisasyon sa PNP. 3-minute response will really focus on the city centers, yung mga urban. Kasi yung 3-minute response, ang essence kasi niyan is fast response, 24 hours a day. Ang city centers lang naman ang gising ng 24 oras eh. Natural, iba ang kultura sa city center, iba ang kultura sa mga rural areas. Ang rural areas, pagdating ng alas 7, alas 8, tulog na ang mga tao.
Direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos kay Torre, maging panatag ang taong bayan, ligtas sa kalsada, at matuguran na nagpapagong hamon sa seguridad na ngayon transnational na at pumaabot na sa cyber domain. Para sa NBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Campo Crame, maraming salamat, Edniel Parrosa. Sa iba pang balita, wala sa agenda ng House Prosecution Panel na bawasan ang babasahing 7 articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Giit ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, handa ang kanilang mga ebidensya para sa bawat inaakusang impeachable offense laban sa Vice Presidente. Tinutukan yan ni Milky Regunan. Handa ang House Prosecution na ipresenta at idepensa sa Senate Impeachment Court ang 7 articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang tiniyak ni Representative Lawrence Defensor ng Iloilo, miyembro ng 11-man House Prosecution Team sa panayam ng isyung pambayan. Ang kidefensor, walang plano ang prosecution team na bawasan ang articles of impeachment bagamat pwedeng mag-adjust ang prosecution kung ito ay kakailanganin. Narito si Iloilo Representative Lawrence Defensor, miyembro ng 11-man House Prosecution Team. Sa ngayon, handa kaming ipresenta ang 7 articles of impeachment kasama ang ebidensyang nakalakip dito. Depende sa trial schedule ng ating impeachment court kung gaano nila kabilis sana matapos. If ever, we can adjust the articles of impeachment. Pero sa ngayon, hindi ko sasabihing magbabawas kami kasi handa kaming ilatag ang ebidensya sa 7 articles of impeachment. Ang 7 articles of impeachment ay kinabibilangan ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, unexplained wealth, conspiracy to commit high crimes, political destabilization at betrayal of public trust. Inamin din ni Defensor na lumalakas ang pangamba na maibasura ang impeachment kung patuloy na madidelay ang pag-convene ng Senate Impeachment Court. Muling inulit ni Defensor, walang kondisyon na titigil ang paglilitis dahil mag-a-adjourn lamang ang sesyon at naniniwala ang prosecution team na dapat itong tumawid sa 20th Congress. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naglabas naman ng cease and desist order ang Transportation Department laban sa online travel agency na AirAsia Move dahil sa umano'y overpriced one-way ticket biyaheng Tacloban. Ito'y matapos ireklamo ng isang kongresista na sumirit ito sa napakataas na 40,000 pesos, bagay na dinipensahan ng AirAsia Move. Ang kanilang tugon tinutukan ni Kyle Bulyas. Pinaiimbestigahan na ni Transport Secretary Vince Dizon ng online travel agency na AirAsia Move dahil sa umano'y overpricing nito sa mga tiket, partikular na ang biyaheng Manila to Tacloban, sa gitna yan ng kasalukuyang krisis sa transportasyon sa San Juanico Bridge. Sa isang press conference, sinabi ni Dizon na inihahanda na nila ang kasong economic sabotage laban sa naturang platform at posibleng isampa ito sa susunod na linggo. Ipinag-utos na rin ni Dizon sa PNP Anti-Cybercrime Group na i-take down ang naturang website sa Pilipinas. Una rito, sinabi ni Dizon na nag-issue na sila ng cease and desist order laban sa kumpanyang nakabase sa Malaysia. Nagugat ang desisyon ni Dizon sa reklamong natanggap mula kay Leyte 4th District Representative Richard Gomez. Ayon kay Gomez, sinubukan nilang mag-book ng ticket ng flight ng Philippine Airlines sa naturang website at lumabas dito na aabot sa 40,000 pesos ang presyo ng one-way ticket ng biyaheng Manila to Tacloban. Pero sa mismong website ng PAL, nasa higit 12,000 pesos lamang ang presyo nito, lubhang mas mataas kumpara sa AirAsia Move. Currently, these platforms only pay PAL what is the price of PAL. So yung 12,000 na yan. So yung patong, yung tongpats, kay AirAsia Move lahat yun. And they are doing this at a time when there is a current transportation crisis in Tacloban. Okay? So this is really a criminal act on the part of Move It.
Sa panig naman ng AirAsia Move, sinabi ni Dizon na sumagot ang naturang platform at iginiit nitong hindi sila sakop ng jurisdiksyon ng Civil Aeronautics Board dahil hindi naman sila isang airline. Nilinaw naman ng kalihim na walang kinalaman dito ang AirAsia Philippines pero iniimbestigahan na anya nila ang mga kahalintulad na insidente ng overpricing. Sa huli, binigyang diin ni Dizon ang naging direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat maging komportable ang bawat biyahe ng mga Pilipino. Kaya naman hindi anya sila papayag na napagsasamantalahan ng mga Pilipino ng mga naturang online travel agencies. Matatanda ang may umiiral na weight limit sa San Juanico Bridge dahil sa kasalukuyang estado ng tulay dahilan para maraming biyahe ang maantala. Sa panayam ng DZRH News kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, sinabi nitong wala pang tiyak na petsa kung kailan matatapos ang pagkukumpuni sa naturang tulay. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abiso naman po sa mga motorista, kasado nang ipatupad ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas, June 3. Sa magkakahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, 40 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina habang 30 centavos naman sa diesel. Habang may katiting na G-sentimo na bawas presyo sa kada litro ng kerosene. Samantala, kahapon nagpatupad ng 1 peso and 75 pesos na rollback ang Petron sa kada kilo ng LPG. Katumbas yan ng 19 pesos and 25 centavos na bawas presyo sa 11 kilogram na tangke na karaniwang kinokonsumo ng mga nasa residential areas. Team Liquid Philippines has finally done it. Tuluyan ang nakuha ng TLPH ang Immortality Cup matapos talunin ng defending champions Onyx Philippines sa isang thrilling best-of-7 series. A story of redemption, legacy, who are now the new kings of the Philippine MLBB. Nagwagi ang Team Liquid PH sa Season 15 ng MPL Philippines matapos ang 4-3 na serye kontra Onyx Philippines sa Green Sun Hotel sa Makati City nitong linggo, June 1. Pinangunahan ng head coach na si Rodel RC Cruz ang estratehiyang gumamit ng Louie at Chip para sa global map presence na nagpahirap sa depensa ng M6 World Champions. Ayun po, yung sa Grand Finals po sa Oric, parang ano po hindi kami masyadong nag-expect kasi nga natalo kami sa nung upper bracket. So parang ginawa namin nun, yung natalo kami, parang inaral namin kung bakit kami natalo ng mga laban ng Santos. So kaya piling ko napag-adjust kami kaya nanalo kami sa Grand Finals. Tuluyan ang naalis ang Onyx PH bilang defending champion sa pamamagitan ng isang dominating 11-6 win sa deciding Game 7. Wala po talaga kami nararamdaman lahat na pressure kasi parang in-enjoy na lang po namin yung finals kasi masaya na po kami napalok na EWC tapos nag-champion pa kami kaya sobrang saya. Ito ang ikatlong kampyonato ng prangkisa matapos sa mga panalo noong Season 11 at 13 bilang Echo at Liquid Echo. Si Kiel Oheb Soriano, Carl Coraltesi Nepomuceno at JP de la Cruz ay mayroon ng 4 na MPL titles, habang si Alston Sanji Pabico at Sanford Binuya ay may tig-3 korona. Siguro yung maturity and experience namin. Kasi kahit anong mangyari sa team namin, kahit anong ups and downs, parang kaya naming lampasan dahil sobrang matured na rin ng mga kampi ko, lahat kami, and sobrang kayang-kaya namin mag-adjust. Kaya tingin ko kung ba't kami nag-champion ngayon is sobrang dali namin maka-adjust and yung composure namin hindi talaga nawawala. Ma-down man kami 0-3, 0-2, parang yung puso ng team at saka utak ng team nakatingin pa din sa panalo. Idineklarang finals MVP si Sanji dahil sa kanyang consistent na performance sa buong serye. Kabilang ang kanyang 4-3-6 KDA gamit ang Selena at ang mahusay na paggamit ng diversions ni Louie para sa isang backdoor play sa Game 7. Nagawang ipersa ng Onyx PH ang decider sa pamamagitan ng Game 6 win na pinangunahan ni Duan Keldra Pilias. Pero nabigo pa rin sa huli at napigilan ang pagtatangka nito sa back-to-back titles. Dahil sa tagumpay na ito, ang Team Liquid PH ang kauna-unahang nagwagi ng Immortal Cup ng MPL Philippines. Sunod na sasabak ang TLPH sa Mid-Season Cup sa Esports World Cup kung saan makakasama nito ang Onyx Philippines sa pagre-representa sa Pilipinas. Siguro expect ng mga team sa TLPH sa MSC, mas mag-i-improve pa kami kumpara sa nakita nila ngayong finals and mas gagalingan pa namin sa lahat ng aspeto ng laro. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Pamilya Pass, 1+3 promo sa MRT3, LRT1 at 2, tuwing linggo tatagal hanggang matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa MBC TV Global, lalaking nanunog ng ilang katao sa Colorado, USA, huli na ng mga otoridad. Terrorism attack, isa sa mga hinihinalang dahilan. Sa Showbiz Spotted, 98 degrees, hinara na ang Pinoy fans at Jonah at Janine Tenyoso, special guest ng I Do Cherish You Hitmakers. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sad na ng pamahalaan ang Family Fare 1+3 promo sa Metro Rail Transit at Light Rail Transit o MRT3 at LRT. Sa nabanggit na promo, isa lang sa 4 na sasakay sa MRT at LRT sa pamilya o magkaibigan ang nagbabayad, ang tatlo ay libre na. Ang nasabing family promo fare na epektibo na kahapon, June 1, ay ipatutupad tuwing araw lang ng linggo na itinuturing na Family Day. Ngunit hindi kasama sa promo ang holiday. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, tatagal ang termino hanggang sa pagtatapos na ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinangunahan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang pamamahagi ng halos 800 milyong pisong halaga ng bagong equipment ng National Irrigation Administration o NIA. Kumpiyansa naman ng Pangulo na makatutulong ito sa mabilis na pagkukumpuni at pagpapatayo ng mga proyektong patubig sa bansa. Magbabalita si Leth Narciso. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang turnover ceremony ng mga bagong kagamitan ng National Irrigation Administration. Ginanap ang seremonya sa Icon JCB Yard sa Taguig City. Aabot sa halos 800 milyong pisong halaga ng iba't ibang operations and maintenance equipment ang ipinamahagi sa field offices ng NIA sa buong bansa. Bahagi ito ng third tranche ng NIA Refleeting Program na kinabibilangan ng 229 units ng excavators, trailer trucks, dumpers at iba pang heavy equipment at mga sasakyan. Layo ng programa na patuloy na gawing moderno at upgraded ang mga kagamitan ng ahensya para sa mas epektibong operasyon. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na gagamitin ang mga equipment para sa mabilis na pagsasaayos ng mga nasirang irigasyon at pagpapatayo ng mga bagong proyektong patubig. Umaasa ang Pangulo na makatutulong ito para sa mas magandang ani, magandang kalidad na produkto at mataas na kita ng mga magsasaka. Ating mga magsasaka, hindi namin matutumbasan ang inyong naging sakripisyo. Ngunit sa bawat programa na aming ginagawa para sa inyo, naway madama ninyo ang aming pagsuporta at pagpapahalaga sa lahat ng ating mga magsasaka. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, ilabas na mga payong because it's official. Formal nang idineklara ng Pag-asa ang simula ng habagat season. Bunsod ng ilang araw ng bugso ng southwesterly wind flow at paghina ng easterlies. Pero paglilinaw ng State Weather Bureau, iba ang habagat season sa Tagulan dahil magsisimula pa lamang ito within the next 2 weeks. Speaking of habagat, iba yung pag-iingat po, lalo sa mga kababayan natin sa western sections ng northern at central Luzon dahil po sa banta ng monsoon rains. Sa heavy rainfall warning ng Pag-asa, posibleng makaranas ng mga pagbaha ngayong araw ang Ilocos Region, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Kapag sinabing monsoon rains, ito po ay tuloy-tuloy at magdamagang pagulan na nagtatagal hanggang madaling araw. Habang may kalat-kalat na thunderstorms din na dala ang habagat dito sa Metro Manila, Cordillera, Palawan, Cavite, Batangas at rest of Central Luzon. Sa extended weather outlook ng Pag-asa, tinatayang magpapatuloy ang masungit na panahon sa halos buong Luzon. Epekto ng habagat, pero pagsapit ng Huwebes ay bahagyang aaliwalas ang panahon dito sa Metro Manila. Samantala, gumulat din sa mga motorista at ilang netizen ang tila sandstorm
sa bahagi ng Maynila at Pasay noong Biyernes na ayon sa Pag-asa ay posibleng dulot ng habagat. Ayon pa rito, karaniwan ng sunstorm sa mga lugar na may disyerto tulad ng Sahara, Gobi at Arabian Deserts at hindi sa Pilipinas. And speaking of sandstorms, alam niyo ba na noong taong 1935 na italang isang marahil sa pinakamalalang dust storm sa kasaysayan ng Amerika. Ito ang tinatawag na Black Blizzard o Black Sunday na naganap noong April 14, 1935 na siyang nagdulot ng malawakang pinsala sa ekonomiya, agrikultura, gayon din ng mass migration. Tinatayang umabot ito sa taas na 600 feet o kasing taas ng The Clock Tower sa Saudi Arabia at gumalaw sa bilis na 50 to 60 miles per hour. Sa sobrang tindi ng dust storm na ito, lahat ng dinaanan nito mula Great Plains hanggang Oklahoma at Texas ay bumagsak sa zero visibility, binalot ng dilim at ng mistulang gabi. Literal na Black Sunday. Paliwanag ng National Weather Service, ito ay halo-halong resulta ng matinding tagtuyot, labis na pagbubungkal ng lupa at wind erosion. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tinanggihan ng gobyerno ng Russia at United States ang nakakulong sa bansa na Russian vlogger na si Vitaly Zorovetsky ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Ayon kay Remulla, dahil sa pagtanggi ng dalawang bansa, hindi anya nila alam kung saan pauuwiin ang dayuhan. Kamakailan lang ay humiling na kay Remulla si Zorovetsky na ihinto na ang kaso laban sa kanya dahil umano sa mental health issue. Gate ni Remulla, hindi nila papayagang makauwi ng kanyang bansa si Vitaly kasabay ng pag-iit na dapat pagbayaran nito ang kanyang sintensya dito sa Pilipinas. Nabatid na haharap sa paglilitis ang inarestong vlogger sa susunod na linggo. Ayon kay Remulla, sakaling mahatulang guilty sa 3 bilang ng kasong unjust vexation, ay dito sa Pilipinas niya pagsisilbihan ang sintensya na posibleng umabot sa 1 taon. Matatandaang nanggulo at nangharas ng mga security guard sa Taguig ang naturang vlogger bilang bahagi ng kanyang content online. Targeted terror attack. Yan ang isa sa mga tinitingnang anggulo ng mga otoridad matapos manunog ang isang lalaki sa Colorado, USA na may kinalaman umano sa tumataas na tensyon sa Gaza Strip. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Amerika. Hawak na ngayon ng mga otoridad ang suspect sa likod ng hinihinalang targeted terror attack matapos itong mangsunog ng ilang katao sa Boulder, Colorado. Base sa inisyal na investigasyon, ito raw ay may kinalaman sa tumataas na tensyon sa pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza Strip, Palestine, kung saan ang Amerikang nagsisibing mediator ng dalawang kampo. Hindi pa tukoy ang bilang ng mga sugatan na kasalukuyang nagpapagaling sa mga ospital na ang iba'y nasa malubhang kalagayan. Matatanda ang 2 Israeli ang pinagbabaril noong nakaraang linggo sa Washington DC na may kinalaman din sa parehong insidente. Samantala, dako naman tayo sa Espanya. Nailibing na ang 7 migrant women at ilang mga bata sa lumubog na barko matapos itong tumaob sa Canary Islands. Yan daw ay habang lumalayag ang naturang barko papuntang Port La Estringa na nanggaling naman mula sa West Africa. Ayon sa isang saksi, sinubukan pa nitong tulungan ng mga biktima matapos makarinig ng mga sigaw, ngunit huli na ng masagip nito ang mga migrante. Sa huling tala ng migrant rights group na Walking Borders, halos 5,000 katao nang nasawi sa unang 5 buwan ng nakaraang taon sa kanilang mapanganib na paglalakbay sa Atlantic patungkong Canary Islands mula sa Africa. At yan ang mga nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Napuno ng nostalgic feels ang 2-night concert sa bansa ng American vocal group na 98 Degrees. Ang I Do, Cherish You hitmakers na kasama ring magtanghal sa stage ang 2 Filipina singers. Ang ilang kaganapan sa Manila concert ng 98 Degrees matapos ang higit 2 dekada, tinutukan ni Showbiz Angel. Feels like home para sa American vocal group na 98 Degrees ang kanilang pagbabalik Pinas. Ang 4 hinaraan ang Pinoy fans sa kanilang 2-night concert sa MOA Arena.
Sa gabing iyon, special guest ang OPM singer na si Janine Tanyoso at kanilang pinerform ang collab song na Mona Lisa. Siyempre, hindi rin mawawala sa setlist ng 98 Degrees ang pinasikat nitong I Do Cherish You. At dito, nakasama naman nilang magtanghal ang binansagang fearless diva na si Jonah. Pero bukod sa kanilang sariling kanta, narinig din dito ang kanilang rendition ng ilang hit songs, gaya ng Finesse, I Wanna Dance With Somebody, Rolling in the Deep, at Oops, I Did It Again. Game naman ng sing-along ang crowd. And speaking of audience, spotted nga rin sa day 1 ng concert si box office king Alden Richards. Higit 2 dekada nang nakalipas mula noong huling nagtanghal sa bansa ang 98 Degrees na binubuo ng magkapatid na Nick at Drew Lachey kasama sina Jeff Timmons at Justin Jeffrey. Abangan sa aming pagbabalik, binatilyong nagbibisikleta lang, patay matapos mabangga ng SUV sa San Jacinto, Pangasinan. Sa MBC TV Sports, EJ Obiena muling nagkampiyon sa Asian Athletics Championships. At sa trending and viral show, ambulansya hindi makaabante dahil ayaw umano pagbigyan ng mga sasakyan na takot mahuli sa NCAP. Ang polisiya binatikos ng maraming netizen. Yan at marami pang iba dito lang sa MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, patay ang isang 36 anyos na nurse matapos mabundol ng 2 sasakyan sa Bago Negros Occidental. Ang biktima nabundol pa sa mismong pedestrian lane bago tumilapon sa ikalawang sasakyan. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Dead on arrival sa Bago City Hospital ang isang nurse matapos na sagasaan ng 2 mga pribadong sasakyan habang tumatawid sa National Highway sa Purok Proper North, Barangay Talok, lungsod ng Bago Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si Maria Angela Buendia, 36 anyos, residente ng Purok Proper North, Barangay Talok, lungsod ng Bago Negros Occidental. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Arnel Pico, OIC ng Bacolod o ng Bago City PNP, habang nagtatawid sa pedestrian lane ang biktima ng nabangga ng Toyota Avanza na minamaniho ni Philip Johnson Cantilier, 30 anyos, residente ng Dica Home Subdivision, Barangay Kabog ng lungsod ng Bacolod. Dagdag pa ni Pico, dahil sa lakas ng pagkabangga, tumilapon ang biktima at nabangga ng isang kotse na minamaniho ni Salvador Castro, 59 anyos, residente naman ng Proc Auri, Barangay Crossing, Pulupandan, bayan ng Pulupandan, Negros Occidental. Napagalaman na buntis ang biktima ng 6 na buwan pa lamang. Sa ngayon, ditinado sa custodial facility ng Bago City PNP sina Cantilier at Castro.
Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dead on arrival sa Mapandan Community Hospital ang minor de edad na biktimang binatilyo na residente ng Barangay San Vicente, San Jacinto, Pangasinan matapos magtamo ng malubhang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mabangga ito ng AUB. Sa ulat ni San Jacinto OIC Chief of Police Major Napoleon Velasco Jr., alas 12:45 ng hapon naganap ang aksidente sa National Highway ng Barangay Gibal ng nasabing bayan kung saan kasama ng biktima ang dalawa pa niyang kaibigan na kapwa sila sakay ng bisikleta na mag-overtake naman ang kasalubong nilang AUB na minamaniho ng isang 32 anyos na lalaki na residente ng Barangay Lagundi, Mexico, Pampanga sa isang sasakyan na patungo sa Manawag at nahagip ang biktima na agad ay nadala sa pagamutan ng MDRRMO Rescue Team ng LGU, subalit hindi na umabot ng buhay. Nasa kustodiya ngayon ng San Jacinto Police Station ng AUB driver para sa kaukulang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Timbog ang 45 anyos na padlorista sa drug buy-bust operation sa Barangay Daga, bayan ng Santa Barbara, Iloilo at nakuhaan ng 3.5 million pesos na halaga ng shabu. Kinilala ang subject kay alias Bing. Ayon kay Police Captain Glenn Soliman, ang chief ng Regional Police Drug Enforcement Unit, lumalabas sa kanilang investigasyon na may contact sa New Bilibid Prison si alias Bing na siyang nagbibigay ng instructions sa subject kung may bibili ng illegal drugs. Ayon pa kay Captain Soliman, inamin ni Bing na siya ang kumukuha ng supply na ipinapadala sa pamamagitan ng Roro bus. Hindi na nagbigay ng karagdagang detalye ang pulis kung paano umaabot sa Iloilo City ang illegal drug supplies. Para sa MBC TV Network News, ito si RH39, Aini Grace Bravo, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umarangkada na noong nakaraang linggo ang pagbabalik ng implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon sa batas, layo nitong mabawasan ang mga aksidente at maisaayos ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Ngunit matapos ang isang linggo, kasabay ng pagbaba ng bilang ng mga sumusuway sa batas trapiko, ay pag-akyat naman ng mga hinaing mula sa mga motorista na umaaray at pumupuna sa pulisiya. Ano kaya ang dahilan? Ang buong detalye, ibabalita ni Rose Babiera. Sa muling paglulunsad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila, maraming motorista ang kinailangang mag-adjust at doblehin ang pag-iingat sa kanilang pagmamaneho. Ang bawat pagkakamali kasi, hindi man sinasadya o hindi namalayan, kapag nahuli ng CCTV na nagkalat sa mga lansangan sa syudad, ay tiyak na may karampatang parusa agad na kapalit. Ang mga motorista, tila walang takas sa pulisiyang ito. Kaya hindi na nakakagulat ang sitwasyon sa isang kalsada na sakop ng NCAP sa viral video na ito, kung saan kita na hirap na makaabante ang isang ambulansya dahil ayaw umanong pagbigyan ng mga sasakyan na takot mahuli sa NCAP. Abante na sa unahan, abante na sa unahan, abante na sa unahan, konting bilis na. Sa video, rinig ang malakas na sirena ng ambulansya, ngunit wala ni isang sasakyan ang humahawi o tumatabi sa gilid para padaanin ito. Tila nagmamatigas ang mga motorista sa kani-kanilang hanay at ayaw gumalaw. Kinailangan pang iradyo ng isang lalaki na umabante na ang mga nasa unahan at magmadali dala ng emergency na hatid ng ambulansya. Kasabay ng pag-post nito ay mga katanungang first day ng NCAP. Perwisyo? Sa isang linggo kasi simula ng muling implementasyon nito, marami nang umalma at nagpabatid na hassle ang bunsod nito sa kanila. May ilan na nakikita itong paraan upang mabawasan umano ang mga kamote drivers sa daan. Tawag sa mga nagmamaneho na walang disiplina at hindi maingat magpatakbo ng kanilang sasakyan o motorsiklo. Ang isa, tinawag naman itong trap, patukoy sa sistema na nakita sa video, na sa alang-alang na hindi malabag ang mga road marking, ay talagang walang gagalaw at nagmamatigasan ang mga driver. Habang marami naman ang pinuna ang polisiya at nanawagan sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na pag-isipang muli ang mga epekto nito, lalo na sa mga araw-araw sa lansangan. Pasakit kung tawagin ng iba na ayon pa sa isa, maaari pang maging dahilan para makapangurakot ang mga kawani ng gobyerno. Dahil sa halip na maabala ay pipiliin na lamang nitong magbayad o yung tinatawag na kotong o lagay na isa sa mga laganap na praktis na pilit sinusugpo ng mga otoridad sa bansa.
Ngunit paliwanag naman ni MMDH Chairman Romando Artes, ang NCAP ay may manual review. Kung makita man sa CCTV footage na lumabag ang isang motorista sa traffic rules sa gitna ng mga sitwasyon gaya ng pagpapadaan sa isang ambulansya, ay hindi naman ito agad may isyuhan ng tiket kahit pa na-capture ito sa kamera. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng pole vault sa ikatlong sunod na pagkakataon, nakuha ni Filipino Olympian at pole vault star EJ Obiena ang ginto sa Asian Athletics Championships na ginanap sa South Korea. Ang mga detalye sa report, ihahatid ni Matchpoint Millie Borja. Pinatunayan ni Filipino Olympian EJ Obiena na siya pa rin ang hari ng Asia pagdating sa pole vault. Matapos ang kanyang tagumpay sa 2025 Asian Athletics Championship sa Gumi, South Korea nitong Sabado. Nangibabaw si Obiena sa men's pole vault event matapos maklear ang 5.77 meters sa isang jump-off laban kay Wang Bokai ng China. Ito na ang ikatlong sunod na ginto ni Obiena sa Asian tourney matapos ang tagumpay niya noong 2019 sa Dubai at 2023 sa Bangkok. Nagkaroon ng jump-off matapos na maklear ni Obiena at Wang ang 5.72 meters sa isang attempt. Lumaktaw sa 5.77 meters at nabigo sa tatlong attempts sa 5.82 meters. Sa jump-off, na-clear ni Obiena ang 5.77 meters habang nabigo si Wang kaya't napunta sa Pilipino ang ginto. Samantala, ang kababayan ni Obiena na si Hockett de los Santos ay nagtapos sa ika-13 pwesto matapos mag-clear ang 4.97 meters. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.